Welcome to We Are Men. In today, we will discuss when it comes to marriage, pag-aasawa. Plano mo ba mag-asawa, tol? Pag-isipan mo maigi. Kasi sa panahon ngayon, almost 63% wala, single na po ang mga lalaki. Bakit? Ang pag-aasawa kasi hindi yan biro, tol. Isipin mo, ang dami pong nag-asawa dyan, 6 months, 1 year, nagkahiwalay na. Na samantalang ang tagal na nilang mag-on. So ano po yung mga dahilan? So yan po ang i-discuss ko sa inyo, gentlemen. Bago ka mag-asawa, pag-isipan mo talaga to. So kung napansin mo to sa isang babae, mag-isip-isip ka na, tol. So yan po ang i-share ko sa inyo, gentlemen, regarding ano yung mga babaeng dapat mong iwasan. Na kung nakita mo to sa kanya while in your relationship with her, you have to walk away. Mag-walk out ka na lang po kung nakita mo ang mga sinyalis na ito. Bakit? Ang dami na pong emotionally and financially bumabagsak po ang lalaki dito pagdating sa pag-aasawa. According to studies sa buong mundo. Bakit? Tayo kasing lalaki, tayo ang nahihirapan. Apektado ka na nga emotionally kasi nagkaiwalay kayo, nagka-broken family, kaiwalay yung mga anak. Tapos bulsa mo pa, pudpud. Kasi karamihan kay lalaki magtatanggap pag sa korte, pagdating sa korte, siya yung tatanggap yung burden na minsan pinapaboran talaga ang babae na sa kanya lahat yung favor. Mostly pa nga, siya yung pinapakinggan pa because she is a girl. Babae kasi yan. Yung mindset na feminine yan mahina yan. Lalaki, maniwala kang binubugbog yan. Like the case of Johnny Depp and Amber Heard. Mga ganyang kwento yan kung narinig nyo yung mag-asawang yan. Kasi narcissistic yung babae. Kasi mostly kasi pag sa kaso, natatalo si lalaki. Pumupunta lahat yung mga bills si lalaking nagbabayad. Yung house in lot, pumupunta sa babae. Mga anak sa babae. Alam nyo, mga sasakyan, pumupunta sa babae. Kung hindi kayo naniniwala, gentlemen, example na lang po sa Amerika, ganyan po. Kaya karamihan ng mga puti, wag na lang mag-asawa. Kasi pag when it comes to case, kaso-kaso, talong-talo talaga tayong mga lalaki. Napupunta lahat sa babae. Example na rin si Jeff Bezos. Alam niyo ba yung asawa niya? Naging milyonarya nung nagkahiwalay sila. Pag sa divorce kasi, ang laki kasi ang cut ng babae. Ang laki kasi yung nakukuha niya kay mister. Lalo na kung billionaire like Jeff Bezos at sa mga iba pang ano dyan. Huwag na nating i-discuss yan. But today, direct to the point na tayo. Sample lang po yan na sabi ko. So today, number 1 na iwasan mo sa isang babae ay yung woman surrounded by many men. Ang dami niyang kaibigang mga lalaki. Lalaki tayo, we are men. We know how we feel, what we think. Alam mo naman, ang lalaki, matikman lang siya. Tumatiming lang siya. Tapos, yan ang nobya mo. Yan ang gusto mong pakasalan, fiancé mo. Ang daming barkadang lalaki. Alam na natin yan. Every man want to be peace. Makatikim ba? So, kung ganyan rin lang, sila yung possible na kapalit mo. Kaya, kung ganyan rin lang ang nakita mo sa kanya, walk away with that girl. So, no, a woman who wants for your money. Gold digger, in short. She's a vampire. Uubusin niya lang yung pera mo. Magiging parasite lang siya sa'yo. Lahat suhol. Masuhol na babae. Narcissistic because of being a narcissistic. Ayun po, in conclusion yung number 2. Being a narcissistic. Napakahirap po. Kagaya niyan. Yung status ni Johnny Depp and Amber Heard. Kawawa. Kawawa ka lang dyan. So, financially, vampire. Sunod is a woman who doesn't take instruction. In short, siyempre ikaw yung mister, ikaw yung head, ikaw yung leader, tapos hindi siya sumusunod. Pustahan tayo, gentlemen. Masisira lang yung pag-asawa niyong dalawa. Bakit? Kasi po, kung hindi kasi siya sumusunod sa mga instruction mo, how can you be a good leader kung yung follower mo is not a good follower? Kagaya ng misis mong yan, hindi sumusunod ng instruction. Mamaya, napahamak yung relationship nyo. Nasira yung
Samahan nyo. Ganun din sa mga bata. Instead na binibigyan mo ng instruction para sumunod, useless po ang pagiging isang leader, isang king. Kung yung queen hindi makasunod ng instruction, magkabulyaso, kumbaga, magkabulyaso, masisira yung marriage nyo. Kasi hindi siya sumusunod ng instruction. Kasi arrogante, bastard na tinatawag. Kasi kung ikaw nga naman, di ba pag hindi ka sumusunod ng instruction, mapapahamak ka. How much more kung ganun din yung misis mo. Sunod, an angry, bitter, unhappy woman who gives no peace. Ibig sabihin nito, yung laging galit, laging negative, laging inaaway ka, na gustong-gusto kanyang inaaway. Napakaano po yung babaeng ganito. Wala pong violente yung ganitong babae. Masisira lang ang pagiging isang leader or tatay mo. You have to walk immediately. And lastly is, a woman constantly disrespect you. Ibig sabihin, ito yung walang karespeto sa'yo. Hindi ka man lang igalang, wala man lang appreciation sa inyong hirap, sa pamumuhay nyo, na ikaw yung nag-provide and protect sa family. Tapos siya, ganun lang na wala man lang respeto, wala man lang pagpupuri sa inyong paghihirap sa buhay. So, yan po ang mga babaeng dapat nyong iwasan. So, mga ganyang style, iwasan nyo na. Insingit ko na lang po, in conclusion, kung lahat yan ng sinabi kong to, at nasa kanya yan, patay kang, bata ka, wag na tol, wag ka nang mag-asawa. Find a better girl. Bakit? Ang pag-aasawa kasi, ang babae is a good investment. Anong ibig kong sabihin sa good investment? Siya kasi yung kasama mo habang buhay. Siya yung taga-support mo. Investment, example, mag-invest ka ng, when it comes to financial to, mag-invest ka ng house in lot. Tumataas ba ang value ng lupa? Yearly? Opo. How about yung house? Siyempre, pag pinapaupa mo yan, kumikita. Tumataas po yung value ng mga ganyan. Nag-invest ka ng painting, ng worth of million, tumataas din po ang presyo niyan. Nag-invest ka sa stock market, well, tataas, bababa, pero at least tumataas pa rin yung kanya. Kagaya rin po ng gold. Ganon din po sa babae. Ang pag-asawa, ang babae, is a good investment. Hindi bad investment. Gentlemen, tandaan nyo yan, tol. So hanggang sa muli, salamat sa panonood. See you around.